Maraming mga Pilipino ang nagtataka kung bakit tila binabaligtad ng ibang mga basher si Senator Rapi Tulfo sa isyu ng PCSO. Hindi ba nila alam na si Senator Rapi Tulfo ang naglakas loob na dalhin ang isyu na ito sa Senado? Tuloy-tuloy na yan. Ang sasabihin nyo lang, A, successful yung test run. B, tumaas yung revenue ng e-lotto. C, tuloy-tuloy na tayo. Ikaw naman, attorney, ma'am. I don't have anything against you, pero niloloko yung taong bayan. Hindi, ma'am, no, in behalf of the taong bayan, hindi nyo kami pwedeng gaguhin dito. Promise. Do we look stupid? Look at me, eye to eye. Do I look stupid? No, sir. Do I look like a moron to you? No, sir. Kaya nga, ulitin ko, A, sabihin nyo, successful test run. B, sasabihin nyo, tumaas ang revenue for several hundreds of millions or billions. And C, tuloy na natin. Yun lang yun eh. Palagi mo sinasabing test run. Hindi rin ba nila alam na si Senator Rapi Tulfo din ang pumastigo at sumita sa mga ginagawa ng PCSO? Test run. Parang yung ginagawa kaming bugok. Now, sana man lang, una, wala man lang pasintabi sa kanila. Tapos, sana kahit na test run, gumawa kayo ng feasibility study, okay, pag naging successful to, what's next? Anong programa para doon sa mga madi-displace, mawawalan trabaho? Sana meron kayong ganung kasama sa plano nyo. We will do. Tila sa kabila ng mga kabutihan na ginagawa ni Senator Rapi Tulfo ngayon, sa kabila ng magulong politika, patuloy pa rin nagtatrabaho si Senator Rapi Tulfo. Ngunit ang mga basher wala nang ibang sinabi tungkol na lang sa PCSO na kung saan wala silang basihan sa kanilang hinuhusga kay Idol. Hindi pa ba sapat ang mga video, mga hearing na nakikita nila na kung saan ang dami-dami nating binoto, pero si Senator Rapi Tulfo lang ang naglakas loob na sitahin ang makapangyarihan na ahensya ng PCSO. Nakikita mo at naririnig mo sa kanyang boses kung paano siya seryoso dito sa mga usapin ng PCSO. Hindi kayo pwede magsinungaling. Mabalikan ko lang po yung mga sources ko. Then, away tayo. Johnny Patsyag, since kayo po ang representative ni GM Robles, gusto ko po sa susunod na hearing, rinig ko po na ito pong si Tonton San Diego, wala na hong kayong kinalaman dyan sa PCSO sa taong ito. Dahil hindi kayo pwede magsinungaling, meron po ako inside source from the PCSO mismo. Isang mga mababait na tao concerned sa loob ng PCSO na nagsabi sa akin. Now, kapag sabihin nyo, wala na po si Tonton, babalikan ko lang po yung mga sources ko sa loob ng PCSO, sasabihin, sir, nandiyan pa rin, then, away tayo. Tandaan, mahirap kalabanin ang General Manager ng PCSO ngayon na si General Manager PCSO Mr. Robles. Pero makikita mo kung papaano sinita ni Senator Rapi Tulfo buong tapang, lakas ng boses sa harap ng mga tao at buong Pilipino. Pero siya pa ang binabaliktad ngayon. Mr. Chair, that is baseless, I would tell you. I'm sorry, but I think the figures will show that... Who are you to say it's baseless? Mr. Chairman... Wait a minute. 2,000 na talagang given na yung numbers na sinasabi niya, exact numbers yan, 2,000 ang natanggalan ng hanap buhay. Am I right, Ms. Javier? Yes, Chair, you're correct. So, meron kayong 2,000 na pinatay nyo. It is not... Let's Mr. Chairman, pinatay nyo negosyo. Wait a minute. Let me finish and then let you talk. 2,000 ang tinanggalan nyo ng hanap buhay, pinatay nyong negosyo, and then kapalit ng 2,000, isang kumpanya lang ang inyong binuhay. Marami pang ibang mga basher ang tila walang tigil. Sinasabi nila na tumahimik na daw si Senator Rapi Tulfo sa kaso ng PCSO. Pero hindi nila alam na sunod-sunod ang mga hearing na ginagawa ni Senator Rapi Tulfo. Hindi pa rin tumitigil si Senator Rapi Tulfo sa kanyang sinimula na hearing sa PCSO. Actually nga, itong nakaraan ay sinita niya naman ang DICT para sa mga assessment na ginagawa ng ahensya para sa mga lotto game system. John, next time, kapag may mga hearing at nabigyan kayo ng proper notice to attend, magpa-attend ka naman ng tao. Huwag naman yung para ka ng isnab, napakataas tingin nyo sa sarili ninyo. And that was a very important hearing because we were talking about the integrity of the PCSO Lotto na marami ng tao nagka-question at kung ano pang mga problema ang ini-issue, binabato about PCSO. At kayo lang po makakasagot doon sa DICT kung meron pa bang integridad ang Lotto at walang umattend sa inyo. Ang pina-attend nyo, walang kinalaman doon sa hearing.
Ikaw ba, Basher, nakasubaybay ka pa talaga sa ginagawang mabuti ni Senator Rapi Tulfo para sa aming mga Pilipino? Nakitaan mo rin ba ang ibang politiko na nagsalita tungkol sa 12 million pesos na hindi pa ibinibigay sa isang lotto winner? Well, panoorin mo, si Senator Rapi Tulfo ang nagsalita at pinagtanggol ito. Itong Mendoza case, naplansya ang ticket pagkapanalo sa 642 noong October 2, 2014 at tumama ng premyong 12,391,600. Yung ticket ay naplansya kaya nagkaroon ng problema, medyo minabura ata or something like that. Inakyat ito sa Supreme Court and noong May 28, 2024, may decision ng Supreme Court telling PCSO na bayaran na itong nanalo si Antonio Failon Mendoza. Bakit dinidefine yung order ng Supreme Court? Totoo po na ang desisyon po ng Korte Suprema ay naging final and executory. I was there when Mr. Mendoza went to the office. Hindi ko po maintindihan, ano, nanalo siya ng loto, yung ticket na yon nagka-problema lang, na-plansya lang, kaya nga kinukontest ninyo. Pumunta sa Supreme Court at sabi ng Supreme Court, bayaran nyo na. Dadaan pa sa COA, bakit kailangan dadaan sa COA? Paki-explain nga po. At ikaw, Basher, patuloy ka bang nanonood pa rin? Hindi mo ba alam na pinatigil din ni Senator Rapi Tulfo sa PCSO ang iniimbento nilang bagong laro ng PCSO Lotto Bilyonaryo na kung saan 1 billion ang minimum na papremyo. Ngunit pinatigil ito ni Senator Rapi Tulfo hanggang hindi nila napapatunayan na secure ang kanilang ahensya. PCSO planning to introduce Lotto Bilyonaryo. Pinakamaliit na mapapanalunan ay 1 billion. Wow! Ako po, kinakabahan ako rito. Marami magiging bilyonaryo mga taga-gobyerno rito. Hindi yung mga mahihirap na kababayan natin na mananaya. What is this Lotto Bilyonaryo, sir? Bago kayo mag-open itong Lotto Bilyonaryo, kailangan PCSO should come out clean and it should be clear to everybody na hindi pa rin nakokompromise ang integrity ng PCSO Lotto. Because that's the reason why we're having this hearing. Now, ito, Lotto Bilyonaryo, Mr. Reyes, I would not recommend that PCSO would come out with this new game, the Lotto Bilyonaryo. Ayusin niyo muna yung integrity kasi questionable po. Alam niyo naman to, di ba? Opo, kaya nga maraming nagko-question sa integridad ng PCSO. Opo, Well, troll, ikaw kung isa ka sa patuloy nagbabatikos kay Senator Rapi Tulfo at patuloy na binabaliktad si Senator Rapi Tulfo, well, marami pa rin kami mga Pilipino ang humanghanga at nagpapatunay na tamang binoto namin si Senator Rapi Tulfo. Tingnan mo rin ang laging ginagawa na kabutihan ni Senator Rapi Tulfo. Ilang taon na nakakalipas. Tingnan mo, boss, ilang taon na. Tingnan mo ang performance ni Senator Rapi Tulfo. May masasabi ka ba? Kung may masasabi ka, well, nasa sayo na ang problema. Basta kami ang nagbigay ng kapangyarihan kay Senator Rapi Tulfo dahil sigurado naman hindi mo siya binoto, kaya naman patuloy ka nagtotroll sa kanya. Antabayanan na lang natin ang iba pang mga mabubuting gagawin ni Senator Rapi Tulfo para sa bayan at para sa buong Pilipinas. At syempre, para na rin sa'yo, para na rin malinawang ka na mali ang iyong ginagawa. God bless!